Sa Katsushika Ward sa Tokyo, matatagpuan ang isang tahimik na tirahan sa loob ng residential area sa Shibamata. Dito nakatayo ang isang tradisyonal na Japanese ikodate house. Isang dalawang palapag na bahay na tinitirahan ng pamilya Kobayashi. Kasama rito ang padre de pamilya na si Kenji Kobayashi, 49 na taong gulang na nagtatrabaho sa isang kumpanya. Ang kanyang asawa naman na si Kyoko, 50 taong gulang, ay nakatutok sa mga gawaing bahay at paminsan-minsan ay kumukuha ng part-time na trabaho sa isang beauty salon na malapit sa kanilang lugar. Mayroon silang dalawang anak na babae. Ang panganay, si Masako, 25 taong gulang, ay isang nurse sa lokal na ospital. Ang bunsong anak naman na si Junko, 21 taong gulang, ay nasa huling taon na ng kolehiyo. Ngunit si Junko ang magiging sentro ng isang malungkot na pangyayari na yayanig hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa buong bansa ng Japan. Si Junko, ang bunsong anak, ay nasa huling taon na ng kanyang pag-aaral sa kursong Foreign Languages sa Sophia University, isa sa mga pinakaprestihiyosong pribadong unibersidad sa Japan. Kilala siya sa kanyang masiglang personalidad at kahanga-hangang performance sa pag-aaral. Dahil dito, matagumpay niyang naipasa ang pagsusulit para sa programang pang-abroad at nakakuha ng pwesto sa University of Seattle sa Estados Unidos. Sabik na sabik si Junko sa kanyang bagong paglalakbay, kaya't nakahanda na ang lahat gaya ng mga dokumento, gamit at plano para sa kanyang pag-alis. Ngunit 2 araw bago siya tuluyang makalipad upang simulan ang kanyang pinapangarap na karanasan sa ibang bansa, isang malamig na pangyayari ang naganap mismo sa loob ng kanilang tahanan. Noong ika-9 ng Setyembre taong 1996, isang Lunes, dumating ang araw na tuluyang magbabago sa kapalaran ng pamilyang Kobayashi. Sa araw na iyon, nasa biyahe si Kenji Kobayashi para sa trabaho sa Fukushima na mahigit 200 kilometro ang layo mula sa kanilang tahanan. Ang panganay na anak na si Masako naman ay abala sa kanyang duty sa ospital. Tanging sina Junko at ang kanyang ina na si Kyoko ang naiwan sa kanilang tahimik na bahay sa Shibamata. Bandang 3:30 ng hapon, katatapos lang magpalit ng damit ni Kyoko at bumaba siya sa unang palapag upang maghanda para sa kanyang shift sa beauty salon. Kasabay nito, bumaba rin si Junko na nakapadyama upang gumamit ng banyo. Napansin niyang naghahanda ang kanyang ina na lumabas sa kabila ng malakas na ulan. Dahil sa pag-aalala, tinanong niya kung talagang magbibisikleta pa ito papunta sa trabaho kahit malakas ang ulan. Ipinaliwanag ni Kyoko na nakatakda na ang kanyang shift at kung hindi siya papasok ay wala nang papalit sa kanya. Kaya kahit mahirap ang biyahe dala ng ulan, naniniwala siyang kakayanin niya ito kung siya ay magsisikap. Sa huli, pinili pa rin niyang pumasok. At dahil alam niyang naroon si Junko sa bahay, hindi na niya isinara ang pinto ng mahigpit pag alis niya. Bandang 4:35 ng hapon sa parehong araw, nakatanggap ng biglaang tawag ang Tokyo Fire Department tungkol sa isang sunog. Ayon sa tumawag, may isang bahay na matinding nasusunog sa lugar ng Shibamata sa Katsushika Ward. Agad na rumispondi ang mga bombero at tumungo sa pinangyarihan. Pagdating nila, bumungad ang nakakatakot na tanawin. Malaking apoy ang lumalagablab na kitang-kita kahit mula sa malayo. Mula sa bubong, makapal na usok na kulay itim ang patuloy na umaakyat. Dahil may posibilidad na may mga tao pang naiwan sa loob, hindi nag-atubiling pumasok ang ilang bumbero sa gitna ng malakas na apoy. Sa pinakaloob na silid sa ikalawang palapag, natagpuan nila ang isang dalagang nakahandusay. Sa sandaling iyon, napagtanto nilang hindi ito isang karaniwang sunog. Ang babae ay nakahiga patagilid sa ibabaw ng tatami mat at ang kanyang bibig ay mahigpit na natakpan ng tape. Ang magkabilang kamay at paa ay nakatali gamit ang pantyhose. Ang buong katawan niya ay natatakpan ng isang manipis na kumot na maingat na isiniksik sa magkabilang gilid. Sa kanyang leeg, kapansin-pansin ang pag-agos ng dugo at siya ay wala ng malay. Mabilis siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital sa kritikal na kondisyon. Subalit, sa kabila lahat ng pagsisikap ng mga doktor, hindi pa rin siya nailigtas. Pumanaw ang dalagang iyon. Si Junko Kobayashi, ang 21 taong gulang na estudyante sa kolehiyo. Mula sa ebidensya, malinaw na ito ay hindi isang aksidenteng sunog kundi isang sinadyang insidente ng panununog. Napakalaki ng lawak ng sunog na umabot sa puntong 5 ang kailangang ipadala na fire truck sa lugar. Mahigit 1 oras na tuloy-tuloy na nakipaglaban ang mga bombero bago tuluyang naapula ang matinding apoy bandang 6:00 ng gabi.
Halos tuluyang nawasak ang dalawang palapag na bahay at ang natira na lamang ay ang halos kalansay nitong estruktura. Sa kabutihang palad, maagap na nadiskubre ang sunog at agad na naaksyonan. Dahil kung hindi, malamang na kumalat ito at nakaapekto pa sa buong komunidad na nakapalibot. Mabilis namang nakarating ang mga pulis sa pinangyarihan. Agad nilang nilagyan ng perimeter ang paligid at mahigpit na pinagbawalan ang sinumang walang pahintulot na pumasok o lumabas. Ngunit dahil sa tindi ng sunog at sa katotohanang binaha ng tubig ang lugar dahil sa pag-apula, maraming mahalagang ebidensya ang nasira o natakpan. Dahil dito, nagkaroon ng malaking hamon sa pagsasagawa ng kasunod na investigasyon. Ang biktima na si Junko, 21 taong gulang, ay hindi natagpuan sa sarili niyang silid kundi nakahiga sa silid tulugan ng kanyang mga magulang sa ikalawang palapag. Ang suot niyang damit ay buo pa. Isang pang-itaas na t-shirt at shorts sa ibaba at walang palatandaan na siya ay pinagsamantalahan. Gayunpaman, isang kakaibang bagay ang napansin ng kanyang ina na si Kyoko. Nang umalis siya sa bahay papunta sa trabaho noong hapon, nakapajama pa si Junko. Hindi ang damit na natagpuan sa kanya. Dahil siya lamang ang naiwan sa bahay, posibleng nagpapahiwatig ang kanyang pagpapalit ng damit na baka may bisitang dumating o kaya naman naghahanda siyang lumabas upang makipagkita sa isang tao. Sa isinagawang autopsy, lumabas na ang nakamamatay na sugat ay nasa kanang bahagi ng leeg ni Junko. Isang malalim na saksak na tumama sa pangunahing ugat na naging sanhi ng matinding pagdurugo. Kapansin-pansin din na mayroon siyang mga sugat sa braso na nagsilbing ebidensya na siya ay nanlaban bago tuluyang pumanaw. Batay sa uri ng sugat, natukoy ng forensic expert na ang ginamit na armas ay isang kutsilong may habang 3.1 pulgada at lapad na 1.2 pulgada. Subalit hindi natagpuan ng pulisya ang nasabing kutsilyo sa pinangyarihan ng krimen. Isa pang mahalagang natuklasan mula sa autopsy ay ang kawalan ng bakas ng usok o alikabok sa kanyang respiratory tract at baga. Ibig sabihin, isinagawa ang panununog matapos siyang mapatay at hindi ito ang sanhi ng kanyang kamatayan. Dagdag pa rito, natagpuan ng mga investigador ang tsinelas ni Kenji, ang ama ng pamilya, sa mismong bungad ng silid ng mag-asawa sa ikalawang palapag. Sa investigasyon ng Fire Department, natuklasan na ang sunog ay nagsimula sa dalawang magkaibang lugar. Ang una ay sa multipurpose room malapit sa hagdanan sa unang palapag at ang ikalawa ay sa computer na nasa sala. Sa kasamaang palad, tuluyang nawasak ang computer at lahat ng datos na naroon ay hindi na maisalba. Tungkol naman sa mga nawalang gamit, iisa lamang ang naitala, isang commemorative na 10,000 yen note, lumang bersyon na nakalagay sa drawer ng sala sa unang palapag. Kapansin-pansin ding na natiling buo ang iba pang mahalagang gamit, kabilang na ang 140,000 yen at ang mga traveler's check na inihanda ni Junko para sa kanyang pag-aaral sa ibang bansa. Lahat ng ito ay nanatiling ligtas sa ikalawang palapag at hindi man lang nagalaw. Sa lugar ng krimen sa unang palapag, nakatagpo ang mga pulis ng isang mahalagang pahiwatig, isang kahon ng posporo. Ang nakapagtataka, ang posporong ito ay orihinal na nakalagay sa tabi ng Buddhist altar sa silid ng mag-asawang Kobayashi sa ikalawang palapag. Mula sa pinagmulan nito at kung saan ito natagpuan, pinaghinalaan ng mga investigador na ginamit ito ng salarin upang sindihan ang apoy at sa pagmamadaling umalis ay hindi sinasadyang nahulog sa may entrada. Mula sa forensic analysis ng matchbox, nagkaroon ng malaking pag-usad ang kaso. Nakakuha ang mga eksperto ng kaunting bakas ng dugo at lumabas sa pagsusuri na ito ay may type A blood. Isang napakahalagang detalye dahil wala ni isa sa pamilyang Kobayashi ang may ganitong blood type. Sa madaling salita, halos tiyak na ito ay dugo ng salarin. Hindi lamang iyon. Natuklasan din ng mga scene specialist ang mga hibla ng tela mula sa guwantes sa ibabaw ng matchbox. Pinatutunayan nito na nakasuot ng guwantes ang salarin sa buong proseso ng krimen, dahilan kung bakit walang natagpuang fingerprint sa lugar na pinangyarihan. Ang roll tape na ginamit upang itali si Junko ay nagmula sa isang pabrika sa Shizuoka Prefecture. May sukat itong 2 pulgada ang lapad at 82 talampakan ang haba. Isang karaniwang produkto na madaling mabili sa mga convenience store o tindahan ng gamit pang opisina saan mang bahagi ng bansa. Sa unang tingin, napansin ng pulisya na kahawig ito ng tape na ginamit ni Junko para sa kanyang mga bagahe bilang paghahanda sa pag-aaral sa ibang bansa. Ngunit matapos ang masusing pagsusuri,
natukoy na may kaibahan sa katangian. Pinatunayan nito na ang tape ay hindi mula sa loob ng bahay, kundi isang bagay na dinala mismo ng salarin. Sa kasamaang palad, dahil sa pagiging karaniwan ng produktong ito at sa lawak ng distribusyon nito sa buong bansa, halos imposible para sa mga investigador na matukoy ang tiyak na lugar kung saan ito binili. Gayunpaman, sa mas detalyadong pagsusuri, nakatuklas ang mga scene specialist ng mahahalagang pahiwatig sa mismong tape. Nakita rito ang mga bakas ng halaman, 7 sawdust at higit sa lahat, 3 magkakaibang uri ng balahibo ng aso. Dahil walang alagang aso ang pamilyang Kobayashi, malaki ang posibilidad na ang mga balahibong ito ay dumikit sa tape mula sa katawan o kasuotan ng salarin. Ito ang nagbukas ng panibagong direksyon sa investigasyon hinggil sa pagkakakilanlan at pang-araw-araw na pamumuhay ng taong gumawa ng krimen. Isa pang kapansin-pansing detalye ay kung paano ginapos ng salarin ang mga binti ni Junko gamit ang pantyhose. Sa halip na karaniwang paraan ng pagtali, gumamit siya ng isang espesyal at tila profesional na teknik ng pagbuhol. Ang ganitong uri ng buhol ay karaniwang nakikita lamang sa 2 espesipikong larangan. Una ay sa gardening kung saan ginagamit ito upang tiyakin ang tibay ng mga bakod o suporta ng halaman. Pangalawa, sa tradisyonal na sining ng pagsusuot ng kimono. Dahil dito, lumabas sa pagsusuri ng mga investigador na maaaring may karanasan ang salarin sa industriya ng paghahardin o kaya na may malalim na kaalaman tungkol sa tradisyonal na kulturang Hapones. Batay sa testimonya ng mga saksi, nagawang buuin ng pulisya ang malinaw na timeline ng krimen. Bandang 4:15 ng hapon, isang nagdaraan ang nakakita sa bahay ni Junko ngunit wala pa siyang napansing anumang palatandaan ng sunog. 20 minuto matapos nito, bandang 4:35 ng hapon, napansin ng mga kapitbahay ang makapal na usok na umaakyat mula sa bahay at di naglaon ay nakakita sila ng lumalabas na apoy. Pagsapit ng 4:39, isang tawag ang natanggap ng 119 upang i-report ang sunog. Agad na rumisponde ang fire department at nakipaglaban sa apoy hanggang sa tuluyang ito ay maapula bandang 6:00 ng gabi. Sa pagbubuod lahat ng ebidensya at pahiwatig, napagpasihan ng pulisya na naganap ang krimen sa loob lamang ng 45 minutong pagitan. Mula 3:50 ng hapon nang umalis si Kyoko papasok sa trabaho, hanggang 4:35 nang mapansin ng mga kapitbahay ang usok at apoy sa bahay ng pamilyang Kobayashi. Isa pang nagpapalala sa sitwasyon ay ang oras ng krimen na halos sumabay sa uwian ng mga estudyante sa lugar. Dahil dito, naging matao ang mga kalsada at nagdulot ng maraming abala at dagdag na hamon para sa investigasyon. Mga 300 metro mula sa bahay ni Junko, naging mahalagang punto ang pagmamasid ng Kamado Park dahil sa ilang makabuluhang testimonya mula sa mga residente. Isang lokal na saksi ang nakapansin ng kakaibang pangyayari. Mula 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon sa loob ng 6 na oras, may isang lalaking nakasuot ng puting guwantes na paikot-ikot lamang at naglalakad pabalik-balik sa paligid ng parke. May isa pang saksi na nagbigay ng mas nakakabahalang impormasyon. Bandang 4:30 hanggang 4:40 ng hapon, ang eksaktong oras na napansin ng mga kapitbahay ang usok at apoy, nakakita sila ng isang binatang nasa pagitan ng 20 hanggang 30 taong gulang na nakasuot ng puting t-shirt. Ang nakapagtataka, sa kabila ng malakas na ulan, wala siyang dalang payong. Sa halip, tumatakbo siya ng diretsyo sa ulan, papalayo mula sa direksyon ng bahay ng Kobayashi patungo sa Shibamata Station na tila ba nagmamadaling iwan ang lugar. May isa pang mahalagang pahayag ng saksi tungkol sa isa pang tao na nakita bago pa man mangyari ang krimen. Ayon sa kanya, may isang lalaking kahina-hinala ang kilos na walang tigil na nakatitig sa bahay ng pamilya Kobayashi. May malinaw na pisikal na katangian ang taong ito. Tinatayang may taas na 5'3", payat ang pangangatawan, higit 30 taong gulang, nakasuot ng golden brown na raincoat sa itaas at itim na pantalon sa ibaba. Ngunit hindi lamang sa mismong araw ng krimen naganap ang mga kakaibang pangyayari. 3 araw bago ang insidente, sa oras ng tanghalian, may isang lalaking nasa edad 40 ang napansin na nagtangkang pumasok sa ilang bahay sa paligid ng lugar. Matapos siyang habulin at palayasin ng mga residente, napansin na patuloy pa rin siyang gumagawa ng kahina-hinalang bagay. Nagtatambay sa harap ng mga pintuan ng iba at walang tigil na naglalaro ng lighter. Kapansin-pansing bandang 1:00 ng hapon sa parehong araw,
May nakakita ring saksi sa parehong lalaki sa paligid ng bahay ng pamilya Kobayashi. Lalo pang nakapanindig balahibo ang mga sumunod na salaysay dahil may isa pang pangyayaring naganap isang araw bago ang mismong krimen. Bandang alas 5 ng umaga, isang saksi ang nakakita ng kakaibang eksena malapit sa bahay ni Junko. May isang lalaking nakasakay sa bisikleta habang kumakanta nang bigla na lamang itong sumigaw ng mga nakakatakot na salita na tila nakatutok sa isang hindi malinaw na target. Aniya, Tigilan mo na yan. Papatayin kita. sa kanilang investigasyon, sinuri ng pulisya ang posibilidad na may kinalaman ang mga taong malapit kay Junko. Natuklasang mayroon siyang kasintahan, subalit matapos ang masusing beripikasyon, nakumpirma ng mga investigador na nasa Estados Unidos ito noong araw ng krimen kaya tuluyang natanggal siya sa listahan ng mga pinaghihinalaan. 10 araw bago ang malagim na insidente, naghanda ang mga kaibigan ni Junko ng isang masayang farewell party bilang pamamaalam at pagbati sa kanyang nalalapit na pag-aaral sa Amerika. Tumagal ang kasiyahan hanggang gabi at matapos nito ay umuwing mag-isa si Junko sakay ng tren, masaya at puno ng pananabik para sa kanyang bagong yugto ng buhay. Ngunit pagbaba niya sa Shibamata Station at nagsimulang maglakad pa uwi sa mga pamilyar na kalsada, nakaramdam siya ng kakaibang presensya sa kanyang likuran. Nang lingunin niya, nakita niyang may isang lalaking palihim na sumusunod sa kanya. Agad siyang binalot ng takot kaya nagdesisyon siyang lumiko-liko sa iba't ibang kanto at umaasang makakalayo sa taong sumusunod. Ngunit kahit ilang beses siyang nagbago ng direksyon, patuloy pa rin ang paghabol ng lalaki. Dito nalubos na nagpanik si Junko at piniling bumalik na lamang sa Shibata Station upang humanap ng ligtas na lugar. Sa isang pampublikong telepono, tumawag siya sa kanilang bahay at sa nanginginig na tinig, sinabi niya sa kanyang ina na may sumusunod sa kanya na kahit paulit-ulit siyang lumiko, patuloy pa rin siyang nakasunod kaya nagpasya na lamang siyang bumalik sa estasyon. Nang marinig ang tinig ng anak na puno ng kaba, agad na nagmadali si Kyoko papunta sa estasyon upang sunduhin siya. Ngunit pagdating niya roon, tuluyan nang naglaho ang misteryosong lalaki na walang iniiwang anumang bakas. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, marahil nais nilang iwasan ang labis na pag-aalala o baka inisip nilang isang pagkakataon lamang ang lahat kaya hindi na muling binanggit ng mag-ina ang insidenteng iyon. Ilang araw matapos ang insidente ng panliligaw, pumunta si Junko kasama ang kanyang ina sa isang dentista para sa regular na dental check-up. Habang naghihintay sila, bigla niyang sinabi sa kanyang ina na kung may mangyari sa kanyang masama, madali siyang makilala dahil sa mga gamutang ginawa sa kanyang ngipin. Sa unang tingin, tila biro lamang ang mga salitang iyon. Ngunit sa kasamang palad, iyon ay naging isang masakit na hula sa mga susunod na mangyayari. Matapos ang krimen, nagsagawa ang pulisya ng malawakang investigasyon. Wala silang pinalampas na anumang detalye. Sinuri nila ang lahat ng maaaring sangkot mula sa mga kahinahinalang taong namataan sa paligid hanggang sa mga personal na koneksyon ni Junko. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang masusing pagsisikap, nanatiling misteryo ang pagkakakilanlan ng tunay na salarin. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting naglaho ang mga bakas ng ebidensya. Nauwi sa isang dead end ang investigasyon at tuluyang naisama ang kaso ng Shibamata sa talaan ng mga kasong hindi pa rin nalulutas hanggang ngayon. Noong 2014, nang malaki na ang naging pag-unlad ng forensic science, nagpasya ang mga pulis na muling suriin ang mga ebidensya gamit ang pinakabagong DNA technology. Ang resulta ay nagdala ng panibagong pag-asa. Mula sa summer blanket na nakatakip kay Junko, matagumpay na nakakuha ang mga eksperto ng DNA ng isang lalaki. Higit pa rito, matapos ang masusing paghahambing, nakumpirma nilang ang DNA na ito ay eksaktong tumutugma sa DNA mula sa bakas ng dugo sa matchbox na natagpuan sa crime scene. Malinaw nitong pinatunayan na iisang tao lamang ang pinagmulan ng dalawang ebidensyang iyon. Noong Setyembre ng taong 2018, eksaktong 22 taon matapos ang trahedya sa Shibamata, muling naging sentro ng atensyon ng publiko ang kaso nang magsimulang magulat muli ang mga media hinggil dito. Sinamantala rin ng pulisya ang pagkakataong iyon upang maglabas ng karagdagang detalye at muling manawagan ng suporta mula sa komunidad. Pagkaraan ng 3 taon, noong Agosto ng taong 2021, inilabas ng mga otoridad ang isang panibagong composite sketch ng suspect na batay sa mahalagang salaysay ng isang babaeng testigo. Noong panahong naganap ang krimen,
21 taong gulang pa lamang siya at nakatira mga 1.1 milya mula sa bahay ng pamilya Kobayashi. Sa hapon ng trahedya, habang nagbibisikleta siya papunta sa bahay ng kaibigan at dumadaan sa isang kanto na nasa humigit kumulang 20 metro lamang mula sa bahay ng biktima, napansin niya ang isang lalaking kahina-hinala ang kilos. Ayon sa kanyang paglalarawan, ang taong ito ay may tangkad na humigit kumulang 150 hanggang 160 centimeters. Payat ang pangangatawan, nakasuot ng dilaw na jacket at itim na pantalon. May edad na tinatayang nasa pagitan ng 50 hanggang 60 at may dalang itim na payong. Upang mapabilis ang pag-usad ng investigasyon, nag-anunsyo ang pulisya ng malaking pabuya na umabot ito sa 8 milyon yen para sa sino mang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon na makakatulong upang tuluyang maresolba ang kaso. Sa hanay ng iba't ibang teoryang inilatag ng mga eksperto, isang pananaw ang tunay na nakakuha ng malaking atensyon. Kaugnay ito sa plano ni Junko na mag-aral sa ibang bansa. Ayon kay criminal psychologist Akira Yamada, ang pagpili ng oras, 2 araw bago ang nakatakdang pag-alis ni Junko patungong Amerika ay hindi basta-bastang nagkataon kundi isang sinadyang desisyon. Batay sa kanyang pagsusuri, ang posibleng sospek ay isang lalaki na matagal nang may lihim na pagtingin kay Junko. Ang mahalagang detalye rito, hindi lamang si Junko kundi maging ang mga taong nakapaligid sa kanya ay walang kaalam-alam tungkol sa damdaming iyon. Sa takot na siya'y tanggihan, hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob ang taong ito na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Sa halip, pinili niyang manmanan at sundan si Junko ng palihim. Ang lalaking misteryosong nakita noong gabing bumaba si Junko sa Shibamata Station matapos ang kanyang farewell party ang pinaghihinalaang may kinalaman din sa krimen. Nang matuklasan ng taong ito na aalis si Junko patungong Amerika at mayroon siyang kasintahan doon, malinaw sa kanya na matatagalan bago muling makabalik si Junko sa Japan. Dahil dito, naniwala siyang iyon na ang huling pagkakataon para siya ay makita. Sa halip na tuluyang mawala si Junko at makasama ng iba, pinili niyang kitilin ang kanyang buhay sa paniniwalang sa ganitong paraan ay walang ibang makakakuha sa kanya. Mula sa pagsasama ng lahat ng ebidensya at mga pahiwatig, inilahad ng mga eksperto ang ilang makatwirang teorya tungkol sa motibo at posibleng pagkakakilanlan ng gumawa ng krimen. Ang pagpili ng oras ng krimen, Lunes ng hapon bandang 4:00 kasabay ng oras ng uwian ng mga estudyante na sa unang tingin ay tila walang saysay dahil napakadaling mapansin. Ang bahay ng pamilya Kobayashi ay nasa tabi mismo ng pangunahing kalsada kung saan maraming taong dumaraan at madaling makakita ng anumang aktibidad sa loob at sa labas. Ngunit kung susuriin, ang napakaikli at mabilis na oras ng mismong krimen ay nagpapakita na ito ay pinagplanuhan ng mabuti. Bawat galaw at hakbang ay tila maingat at kalkulado na malinaw na hindi ito gawa ng biglaan o padalos-dalos. Isa ring mahalagang ebidensya ang pagkakadiskubre ng tsinelas ni Kenji Kobayashi sa may pintuan ng silid sa ikalawang palapag. Malakas ang pahiwatig nito na ang salarin ay taong kakilala at pinagkakatiwalaan ni Junko. Posibleng siya mismo ang nag-imbita sa taong iyon na pumasok sa kanilang bahay at bilang tanda ng paggalang, kinuha pa niya ang tsinelas ng kanyang ama upang isuot ng kanyang bisita. Nang matagpuan ang katawan ni Junko na nakatakip ng kumot ang mukha, lumitaw dito ang masalimuot na aspeto ng pag-iisip ng salarin. Ang pagtatakip sa mukha ng biktima ay madalas na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng panghihinayang o pagkabigong harapin ang ginawa. Ito ay karaniwang nakikita sa mga kaso kung saan may kaugnayan ang gumawa at ang biktima at hindi nagagawang harapin ng salarin ang mukha ng taong kanyang pinatay. Ang pagpili ng oras, 2 araw bago ang nakatakdang pag-alis ni Junko para mag-aral sa ibang bansa ay hindi maaaring sabihing nagkataon lamang. Ito ang pinakamahalagang susi sa pag-unawa sa motibo ng krimen. Kung hindi agad kikilos ang salarin, mawawala ang pagkakataon dahil aalis si Junko mula sa Japan. Ang computer na nasa unang palapag ng sala ay may napakahalagang papel sa pag-unawa sa motibo ng salarin. Hindi lamang ito gamit na madalas na ginagamit ni Junko, kundi isa rin ito sa 2 pangunahing pinagmulan ng apoy. Ang ganap na pagkasira ng computer hanggang sa hindi na maibalik ang anumang datos ay nagpapakita na hindi ito basta aksidente. Malaki ang posibilidad na naglalaman ito ng mga sensitibong impormasyon na maaaring maglantad sa pagkakakilanlan ng salarin. Pwede itong mga email, tala ng usapan o iba pang datos na minabuti niyang sirain sa lahat ng paraan.
Sa pagsusuri ng dalawang pinagmulan ng apoy, lumitaw ang malinaw na kalkulasyon ng salarin. Bagamat natagpuan ang katawan ni Junko sa silid ng kanyang mga magulang sa ikalawang palapag, hindi doon pinili ng salarin na magsimula ng sunog upang burahin ang mga bakas. Sa halip, pinili niya ang dalawang lugar sa unang palapag. Ang multipurpose room na malayo sa pangunahing eksena ng krimen at ang lugar ng computer. May lohika ang estratehiyang ito. Ang silid sa ikalawang palapag ay nasa tabi ng kalsada. At kung doon sisimulan ang apoy sa oras ng uwian ng mga estudyante, mataas ang panganib na madiskubre agad ito. Bukod pa rito, ang pagsimula ng sunog mula sa unang palapag ay mas epektibong magpapalawak ng apoy upang masira ang buong bahay, habang nagbibigay rin ng sapat na oras para makatakas ang salarin. Batay sa lahat ng ebidensya, maaaring buuin muli ang senaryo ng mga pangyayari. Ang nakatakdang pag-alis ni Junko upang mag-aral sa ibang bansa ang naging mitsa ng buong trahedya. Ang salarin, na marahil matagal ng palihim na sumusubaybay kay Junko, ay napagtanto na naubos na ang kanyang oras. Mayroon siyang uri ng ugnayan kay Junko na maaaring sa pamamagitan ng volunteer work, pag-aaral o iba pang social connection na nagbunga ng alitan o lihim na damdaming hindi kailanman tinugunan. Mula rito, nagsimula siyang magkaroon ng sistematikong paraan ng pagsubaybay, sinisiyasat ang paligid ng bahay ng pamilya Kobayashi at pinaplano ng detalyado ang kanyang huling hakbang. Ang gabi ng farewell party ang naging simula ng sunod-sunod na pangyayaring humantong sa trahedya. Ang misteryosong lalaking sumunod kay Junko mula sa Shibamata Station pauwi ay siya rin ang taong matagal ng lihim na nagmamasid sa kanya. Nang matuklasan ni Junko at napilitang umatras, alam niyang nakapag-iwan siya ng bakas. Sa mga sumunod na araw, gamit ang matalas na pakiramdam ng isang kabataang babae, naramdaman agad ni Junko ang kakaibang presensya sa paligid. Ito ang dahilan kung bakit nang magpatingin siya sa dentista, nabanggit niya ang tila makabuluhang mga salita tungkol sa pagkakakilanlan sa pamamagitan ng dental records. Sa matagal na panahon ng pagmamanman, nakabisado na ng salarin ang nakagawi ang pamumuhay ng pamilya Kobayashi. Alam niyang madalas bumiyahe si Kenji para sa trabaho, may mga duty sa ospital ang panganay na si Masako at may panghapong part-time shift sa beauty salon si Kyoko. Ang ikasiyam ng Setyembre ay hindi basta-basta napili. Ito ang araw kung kailan naging pabor ang lahat ng pagkakataon. Ang ama ay nasa biyahe patungong Fukushima. Ang nakakatandang kapatid ay nasa trabaho at kailangan lamang hintayin ng salarin na umalis ang ina sa hapon para pumasok sa beauty salon. Sa oras na iyon, si Junko na lamang ang maiiwan sa bahay. Sa hapon ng trahedya, matiyagang nagpalibot-libot ang salarin sa paligid habang naghihintay ng tamang sandali. Nang makita niyang umalis si Kyoko sabay ng bisikleta sa gitna ng malakas na ulan, alam niyang dumating na ang pagkakataon. Isa pang mahalagang detalye sa kanyang plano ang sadyang hindi pagdadala ng payong. Isang sopestikadong taktika sa sikolohiya. Sa oras na tumunog ang doorbell at makitang basang-basa ng ulan, nagmukha siyang isang kaawa-awang tao na naghahanap ng tulong. Sa likas na kabaitan at malasakit ng kabataan, lalo na kung pamilyar na tao ang makikita sa ganoong sitwasyon, hindi nag-atubiling pagbuksan ni Junko ng pinto upang patuloyin ang bisita. Maaaring ipinahiram ni Junko ang tsinelas ng kanyang ama bilang paggalang, kaya't pumasok ang salarin suot ng tsinelas ng ama ni Junko. Sa puntong iyon, dahil basa ang kanyang damit, nagpahiwatig siya ng pagnanais na makapagpalit. Kaya't umakyat si Junko sa silid ng kanyang mga magulang sa ikalawang palapag upang maghanap ng damit ng kanyang ama na maipapahiram. Hindi niya inaasahan na susundan din siya ng salarin papasok ng silid. At dahil tatami ang sahig ng kwarto, iniwan pa nito ang tsinelas sa bungad ng pinto bago pumasok. Habang nakatuon ng pansin si Junko sa paghahanap ng damit sa aparador, bigla siyang inatake. Bagamat nagpumiglas siya na pinatunayan ng mga sugat sa kanyang braso, ang malaking diferensya sa lakas at ang element of surprise ay nag-iwan sa kanya ng maliit na pagkakataon upang makapagtanggol. Matapos maisagawa ang krimen, napagtanto ng salarin na kailangan niyang burahin ang mga bakas. Ang pagkakadiskubre sa kahon ng posporo na nakalagay sa tabi ng Buddhist altar ang nagbigay sa kanya ng ideya na sunugin ang buong lugar. Upang masiguro na walang makagambala sa kanyang plano, ginamit niya ang tape na dala-dala niya upang takpan ang bibig ni Junko. Itinali ang kanyang mga kamay
at pagkaraan ay ibinuhol ang kanyang mga paa. At dahil hindi niya kayang tingnan ng diretso ang mukha ng taong kilala niya, pinili niyang takpan ito ng kumot. Isang palatandaan ng kanyang pinipigilang panghihinayang at konsensya. Ang silid ng mga magulang ni Jungkook kung saan siya naroon ay malapit sa gilid ng kalsada. Kung doon sisindihan ng apoy, lalo na't oras na ng uwian ng mga estudyante, mabilis itong mapapansin ng mga tao at mahihirapang kumalat pababa sa unang palapag. At kung ganoon nga ang mangyayari, hindi matutupok ang buong bahay gaya ng intensyon ng salarin. Nais ng may sala na magkaroon siya ng sapat na oras upang makatakas at kasabay nito ay masiguradong masunog ang kabuuan ng bahay. Kaya't pinili niyang sindihan ang apoy sa isang silid sa unang palapag na pinakamalayo sa kalsada at pagbaba niya, gumamit siya ng posporo at sinimula ng apoy sa angkop na lugar. Nang dumaan siya sa gengkan palabas, napansin niya ang computer sa sala. Naisip niyang maaaring may laman itong sensitibong impormasyon tulad ng mga email o tala na maaaring makapagturo sa kanyang pagkakakilanlan. Dahil dito, sinindihan din niya ang computer upang masigurong tuluyang mawala ang anumang bakas. At bago umalis, basta na lamang niyang itinapon ang kahon ng posporo roon. Tungkol naman sa nawawalang commemorative 10,000 yen note na lumang bersyon, mas malaki ang posibilidad na ito ay ginamit ng salarin bilang pansindi o tuluyang natupok sa apoy kaysa aktwal na tinangay. Isa ring mahalagang detalye ang natuklasan ng mga bombero. Nakalak ang pangunahing pinto nang dumating sila, ngunit sinabi ng ina na hindi niya ito isinara nang siya ay umalis patungong trabaho. Ngunit maraming paliwanag ang pwedeng ikonsidera. Maaaring si Jungkook mismo ang nagsara ng pinto matapos paalisin ang ina. Pwede ring isinara ito ng salarin bago gawin ang krimen, o maaari ring nakakuha ang salarin ng kopya ng susi ng pamilya. Hanggang ngayon, nananatiling bukas ang kasong ito ng Shibamata. Kung nasaan man siya ngayon, patuloy na namumuhay sa anino ang tunay na salarin. Pasan ang mabigat na lihim ng pagkitil sa buhay ng isang masipag at may pangarap na kabataan at ang pagwasak ng isang buong pamilya. Ano ang inyong palagay tungkol sa kasong ito? Ibahagi ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Maraming salamat muli sa pagsubaybay at magkita-kita tayo sa susunod na video.